Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, mga pabor at tutol sa revolutionary government nagsasagawa ng kilos protesta kalinsabay ng paggunita sa ika-154 na anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Voters registration para sa barangay at SK elections hanggang ngayong araw na lamang. Panukalang mahigit 3 trilyong pisong budget para sa taong 2018, pasado na sa Senado. Bicameral conference isinasagawa sa Kamara de Representante. Associate Justice Teresita de Castro kinimpirmang hindi dumaan sa Supreme Court en banc ang ilang administrative order na pinatupad ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Dating PNP Deputy Director General Marcelo Garbo at asawa nito sasampahan ng patong-patong na reklamo ng National Bureau of Investigation dahil sa ill-gotten wealth. At Nueva Ecija Provincial Government, kinumpirma na bird flu ang tumama sa libo-libong manok na pinatay sa Cabiao, Nueva Ecija noong November 21 at 22. Pinagmulan ng peste, inaalam na. Magandang tanghali, ginugunita ngayong araw ay ika-154 na taong kapanganakan ng bayaning si Gat Andres Bonifacio. Nasa telepono si Mon Hocson para sa detalye ng balita. Mon? Yes, kaninang umaga ang malaking bahagi ng Monumento Circle para sa pagdiriwang ng ika-154 na taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Batay sa kasaysayan, sa naturang lugar nangyari ang sigaw ng Pugadlawin o sigaw ng Balintawak na nagpasimula ng himagsikan laban sa mga mananakop na Espanyol. Kung kaya't taon-taon ay dito ginagawa ang pagdiriwang sa kaarawan ng Supremo ng Katipunan. Wala sa pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte, subalit dumalo naman si Vice President Leni Robredo at Defense Secretary Delfin Lorenzana. Nasa pagtitipon rin ang mga kamag-anak at apo ng bayaning si Andres Bonifacio. Hindi na nagsalita ang Vice Presidente at si DND Secretary Lorenzana ang naging keynote speaker sa pagtitipon. Sinabi ni Lorenzana na buhay pa rin hanggang sa panahon ngayon ang diwa na ipinaglaban ni Bonifacio at nanawagan na sikapin ng lahat ng Pilipino na mapanatili ito. Sinabi rin ni Lorenzana na magsilbing paalala sa lahat ng Pilipino ang araw na ito upang ipaglaban kung ano ang tama at nararapat gaya ng ginawa ni Bonifacio. Nag-alay naman ang mga bulaklak sa monumento ni Bonifacio bilang pag-alala sa araw ng kanyang kapanganakan. Samantala, itinanggi naman ng ilang historian na hindi maaring iugnay ang revolutionary government ni Bonifacio sa umano'y RevGov na nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari lamang ipatupad ang RevGov kung mayroon umanong himagsikan o panganib laban sa pamahalaan. Yan ang latest balik sa iyo, Flo. Mon Hocson nagbulat mula sa Maynila. Nagsimula nang magtipon sa Mendiola mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte upang manawagan na ituloy ang pagtatatag ng revolutionary government. Mula sa Maynila may report si Joan Nano live. Joan? Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Mamayang alas 3 pa ng hapon, inaasahang magsisimula ang programa ng Pro-Revolutionary Group dito sa Mendiola. Pero ngayon pa lamang ay dagsana ang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte na naririto ngayon. Galing pa sa iba't ibang dako ng Metro Manila ang karamihan sa kanila. May ilan naman na galing pa sa Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Samar at Bicol. Tinatayang mahigit sa 1,000 supporters ng Pangulo ang naririto pero inaasahang kakapal pa ang dami ng tao mamaya. Ang iba sa kanila kagabi pa umano dumating dito sa Mendiola. Kabilang sa mga grupo na naririto na ang Blessed Generation Interfaith Ministries, Grupo ng Kilusang Pagbabago, Strength Week Opportunity Stretch at marami pang iba. Layo ng mga ito na hikayati ng Pangulo na magdeklara na ng revolutionary government sa paniniwalang ito ang tanging paraan upang mas mabilis na maisakatuparan ng punong ehekutibo ang mga reforma na nais niyang ipatupad sa gobyerno. Sa ngayon ay sarado na sa mga motorista itong kahabaan ng Legarda at iba pang mga kalsada dito sa paligid ng Mendiola. Kanina, Flor, bahagyang nagkaroon ng tensyon dahil sa impormasyon na may ilang mga grupo na kontra sa Pangulo ang nagtatangkang sumugod dito sa Mendiola upang guluhin
paunlarin ang kanilang programa. Sa ngayon ay nakadeploy rin dito ang ilang mga tauhan ng Philippine National Police upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa lugar. May mga naka-standby rin na medical teams upang magbigay ng agarang atensyong medikal sakaling magkaroon ng emergency. Flor, sa mga oras na ito, kung makikita mo, naririto na ngayon sa aking likuran itong mga taga-suporta ng Pangulo. Merong ilan sa kanila ang nag-perform na kanina ng kanilang mga intermission number at meron na rin mga nag-deliver ng kanilang mga talumpati. Kaugnay pa rin ng kanilang pagpapahayag ng pagpabor sa panukalang pagdedeklara ng Pangulo ng Revolutionary Government. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Menjola, Maynila. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Maynila. Nanawagan naman ng Malacanang na isagawa ng mapayapa ang mga kilos protesta ngayong araw. Makakausap natin sa telepono si Rosalie Cos para sa balitang yan. Rosalie. Yes, tanghali, Flor. Muling binigyang diin ng Malacanang na ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang revolutionary government. Gayunman, ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, di naman ito ang dahilan upang pigilan ng pamahalaan ng mga kilos protestang nakatakda ngayong araw upang ipanawagan sa punong ekotibo na ito'y ideklara. Kaalinsabay nito, hiniling naman ng Malacanang sa mga nakikibahagi sa mga demonstrasyon na gawing mapayapa at maayos ang kanilang mga rally. Ginarantiya rin ng pamahalaan ang maximum tolerance sa mga tauhan ng pulisya habang nagbabantay sa seguridad ngayong araw. Samantala sa isang panayam kay Vice President Leni Robredo, nagpahayag ito ng pagkaalarma sa ulat na mismong ilang tauhan pa ng gobyerno ang nagsusulong ng revolutionary government. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, posibleng magkaroon ng pananagutan sa batas sa mga nagsusulong at nakikibahagi rito dahil maituturing na pag-alsa laban sa pamahalaan at konstitusyon ang kanilang ginagawa. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Robredo. Ito nakakabahala ito kasi pag sinabi kasing revolutionary government, gusto mong isantabi yung konstitusyon. Ito ano to, laban to sa mga existing na batas. Alarming yun kasi gusto kang mag-alsa laban sa pamahalaan na isa ka sa mga kinatawan. Parang very ironic yung ganung sitwasyon. Yan ang pahayag ni Vice President Robredo nang dumalo ito sa pagunita ng 154 na kaarawan ni Andres Bonifacio. Balik sa iyo, Flor. Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Sa botong 16-0, ipinasa na kahapon sa third and final reading ng Senado ang 3.7 trillion peso 2018 proposed national budget. Sa bersyon ng Senado, kinaltas ang 900 billion pesos na pondo ng Philippine National Police o PNP para sa war on drugs at inilipat sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga uniformed personnel. Naglaan din ng 10 bilyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi City. 64 billion pesos naman ang inilaan para sa dagdag na sweldo ng mga pulis at sundalo. Ngayong araw, nakatakdang isagawa ang bicameral conference upang talakayin ang proposed budget. Inaasang malalagdan agad ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong linggo ng Disyembre. Sa iba pang mabalita, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang senador sa pagkakaroon ng pork barrel sa 2018 proposed national budget dahil sa ilang questionableng dagdag bawas sa pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan. At makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok, kaugnay ng balitang yan. Yes, Nel. Lakay ngayong nagsimula ng pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa 3.7 trillion peso proposed budget. Nababahala si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa posibilidad na magkaroon ng pork barrel sa panukalang budget. Ayon sa Senador, may ilang questionable dagdag bawas sa ilang budget na kinakailangang ipaliwanag ng Committee on Finance ni Senator Loren Legarda, kung saan nagkakaroon na ng espekulasyon sa posibleng pagkakaroon ng pork barrel na idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional. Partikular na dito ang dagdag budget para sa Philippine National Police na nagkakahalaga ng 1.65 billion pesos at Bureau of Customs na 1.49 billion pesos. Ang Philippine Drug Enforcement Agency na nagkaroon ng dagdag budget na 1.21 billion pesos sa kanilang budget. Sa kabila nito, ilang ahensya rin anya ang tinapyasan ng budget sa bersyon ng budget ng Senado, tulad na lamang ng Department of Public Works and Highway na nabawasan ng 26.4 billion pesos. Gayon din ng Department of Environment and Natural Resources na binawasan ng 1.84 billion pesos. Ayon sa Senador, maaaring ang dagdag bawas na ito ay hiniling ng ilang ahensya o ng mga senador bilang amyenda. Ngunit kinakailangan anya ng malinaw na record
tungkol dito at anong mga programa ang maaaring maapektuhan sa ngalan-anya ng budget transparency. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribohok, nag-uulat mula sa Quezon City. Tumarap kahapon sa House Justice Committee si Supreme Court Associate Justice Teresita De Castro sa impeachment hearing laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Narito ang report ni Grace Casin. Kinumpirma ni Supreme Court Associate Justice Teresita De Castro na hindi dumaan sa Supreme Court en banc ang administrative order ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na muling buksan ng Regional Court Administration Office 7 o ang Arcao 7 sa Cebu. We are invited only to a launching of the Regional Court Administration Office in Region 7, and we were not at all consulted and made to participate in this decision to reopen the Regional Court Administration Office. Subalit sa verified answer ni CJ Sereno na isinumite sa impeachment committee, sinabi nito na ipinatupad na lang ang administrative memo number 16-11-09-SC na inaprubahan ng ANBAC noong November 14, 2006 sa ilalim ng pamumuno ni dating Chief Justice Renato Puno. Kinumpirma din ito ni Attorney Jojo Lacanilao, isa sa mga abogado ni CJ Sereno. Wala naman tayong nakitang resolution na tinigil na yung Arcao. So yung mga allegations, yung disagreement ni Justice De Castro kay CJ Sereno, internal na matter yan eh. Tsaka alam na natin yun, nakita na natin dun sa mga na-leak na documents, talagang wala talagang impeachable offense doon. Ayon pa kay Justice De Castro, hindi Arcao 7 ang binuksan ni Sereno sa Cebu, kundi gumawa siya ng isang bagong opisina na Judiciary Decentralized Office o JDO, na pinutotohanan din ni Supreme Court Administrator Justice Maidas Marquez. I just remember receiving an instruction to fly to Cebu for the launch of Arcao. But when I went there, it was not Arcao which was being launched, but JDO. Dahil dito, kinwestiyon ni De Castro ang naunang hakbang na ito ni Sereno at tinalakay nila sa December 27, 2012 ANBAC hearing at nagkasundong babaguhin ang naunang AO ni CJ Sereno. Subalit nadismaya si De Castro sa kinalabasan nito. It was very clear. The message or the decision of the justices was very clear. Just create a study group. And the Chief Justice even said, I will amend my administrative order. So it was after a few days that I called up the clerk of court and asked for a copy of the resolution. Sabi ho niya, ni-ratify niyo daw eh. Samantala, kinumpirma rin ni De Castro na pinalitan ni CJ Sereno ang Draft Temporary Restraining Order o TRO na kanyang nilabas, isa sa mga alegasyong nakasaad sa reklamo. The fact that she included other parties who are not involved in the case is procedurally wrong. It is procedurally infirm. And I raised my objection to that because that will deny the right to due process of law of other parties. And also it will impair the power of the COMELEC to proclaim candidates, winning candidates. Ito naman ang paliwanag ni Attorney Jojo Lacanilao. Kasi yung TRO recommendation ni Justice De Castro, kinuha naman yung recommendation, di ba? Ang sabi, i-TRO ang COMELEC, tiniro naman ni Chief Justice Sereno, except nilagyan pa niya ng ibang partido kasi meron pong dalawang request ng TRO. Mahirap naman, i-TTR mo isang party, yung isang party hindi mo i-TTRO. So sinabi niya, pinagtagpo niya at isang TRO na lang po ang inilabas niya. Remember, in-issue po niya yon during recess. At sa recess po, siya po ay may karapatang mag-issue ng TRO. Ayon kay Impeachment Committee Chairman Reynaldo Umali, masyado pang maaga para magbigay ng konklusyon sa nagiging takbo ng mga pagdinig. Ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig sa Martes, December 5. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinahayag ni Senate President Coco Pimentel na maaaring magsagawa ng panukalang pagbabago ang executive branch sa gagawing pag-amyenda sa 1987 Constitution. Narito ang report ni Nel Maribohok. Abangan ng Senado ang magiging panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga amyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, maaari namang gumawa ng panukala ang ehekutibo para sa pagsusulong ng charter change. The executive branch can come up with a proposed new constitution.
That's why ang suggestion ko nga nun, yung kanyang CONCOM, yung 25-member CONCOM niya, sana ibuo na niya so that meron siyang katulong sa pag-aral. Sangayon naman dito sa Senate Minority Leader Franklin Drilon, ngunit dadaan niya ang panukalang amyenda sa konstitusyon sa tamang proseso. We will debate on it. We will give it the appropriate weight as coming from the Chief Executive of the land. But amending the Constitution is the responsibility of a Constituent Assembly or a Constitutional Convention. Para kay Senator Grace po, dapat maging prioridad na amyendahan ang economic provision ng konstitusyon. Kung meron man tayong pagbabago sa konstitusyon, unang-una siguro yung ating mga economic provisions para mas magkaroon ng maraming mamumuhunan sa ating bansa. Ito ang naging reaksyon ng mga senador matapos ang huling pahayag ng Pangulo tungkol sa mga nais niyang baguhin sa konstitusyon. Kabilang na dito kung paano masusugpo ang korupsyon. Ayon sa Senate President, sisimulan na nilang talakayin sa susunod na taon ang panukalang Bangsamoro Basic Law, gayon din ang federalismo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nagsampa ng mga reklamo ang NBI sa Office of the Ombudsman laban kay dating PNP Deputy Director General Marcelo Garbo at kanyang asawa dahil sa umunay mga tagong yaman o ill-gotten wealth. Narito ang report ni Rajel Adora. Falsification of public documents, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman laban kay dating PNP Deputy Director General for Operations Marcelo Garbo Jr. at kanyang asawa. Ang reklamo ay may kaugnayan sa pagkakamal-umano ni Garbo ng tagong yaman. Batay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Garbo noong 2005, mahigit sa 22 million pesos lang ang kanyang net worth, pero makalipas ang 10 taon, umakyat na ito sa mahigit 44 million pesos. Ayon sa NBI, hindi pa kasama rito ang golf club shares, 5 luxury vehicles, isang high-end na motorsiklo, golf cart at shares of stocks ni Garbo na aabot sa mahigit 18 milyong piso. Pero ayon sa NBI, nasa 5 million pesos lang ang estimated income ng dating Police General at may bahay nito sa loob ng 10 taon. We were able to determine through our investigation based on the documents that we've gathered from the LRA, Land Registration Authority, Land Transportation Office, from other sources that they have amassed at least 35 million pesos of ill-gotten wealth. Naghain rin ng forfeiture of properties in favor of the government petition ang NBI. Inaalam din sa ngayon ng ahensya kung may property sa Amerika ang pamilya Garbo. Disproportionate. It could not have been possible dun sa legitimate income. Because if the wife earned so much income from her practice, it should have been also included in the salin. Matatandang isa si Garbo sa 5 narco generals na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa NBI, may bukod na investigasyon. Kaugnay dito ang ahensya. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Philippines. Pinag-iingat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pulisya at militar dahil sa ginagawang pag-atake ng New People's Army o NPA sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report ni Rosalie Coz. Pinagsabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tauhan ng militar at pulisya na maging maingat dahil sa maigting na opensiba ng mga rebeldeng New People's Army. Ito ay matapos ang formal na pagpapatigil ng pamahalaan sa usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang send-off ceremony sa 5 Vietnamese fishermen sa Suwal, Pangasinan kahapon. They are now on the offensive and that is why I said, kayong mga police, just a little bit of vigilance. The sparrows are really active. Bukod dito, ipinag-utos na nito sa militar at pulisya ang pagpuksa sa mga rebeldeng New People's Army na mahuhuling naghahasik ng karahasan at paninira ng mga ari-arian. Sinusunog yan sa harap-harap ng highway. Umuusok everywhere. Pagka ganito,
and you live over not with the fat of the land, but the fat with the packets of kinukuliktap lahat. An extortion. So what will be my order to do? Shoot them. They will kill you anyway. So if there is an armed NPA there or terrorist, if he's holding a firearms, shoot and tell any ako na ang magsagot. You just shut up. Noong Martes, 3 sundalo ang sugatan sa engkwentro sa ilang miyembro ng New People's Army sa Barangay Aga at Barangay Kailaway na Sugbo, Batangas. 15 naman sa mga rebelde ang nasawi. Samantala, muling nabanggit ng Pangulo ang napipinto nitong paglalabas ng kautosang magdedeklara sa NPA bilang teroristang grupo. Sa pamamagitan nito, masasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang mga ito. And they just want to be comfortable. I am preparing now, they are preparing the executive order declaring them to be terrorists, and they will be afforded the treatment of being criminals. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinumpirma ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jess Dureza na terminated na rin ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Ang JASIG ang nagbibigay ng Safe Conduct Pass sa mga lider ng komunistang grupo na kabilang sa peace talks. Sinabi ni Dureza matapos na ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ang peace talks sa CPP, NPA, NDFP ay terminated na rin ang JASIG. May pahayag rin si Presidential Spokesman Harry Roque ukol dito. I think that's to facilitate the conduct of peace talks. But since there are no more peace talks, there's no imperative to recognize this JASIG, no? Matapos na kumpirmahin na bird flu ang tumama sa mga poultry sa Cabiao, Nueva Ecija, inaalam na rin ng provincial government kung saan at ano ang pinagmulan ng sakit. Narito ang ulat ni Danny Munar. Kinumpirma ng Nueva Ecija Provincial Government na umabot na sa 42,300 na mga layer chicken ang pinatay ng Provincial Veterinary Office noong nakaraang linggo sa isang hektaryang poultry farm sa Barangay Concepcion sa Cabiao, Nueva Ecija. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Alejandro Abisamis, November 12 nang may mamonitor ang Provincial Veterinary Office na high mortality rate sa mga layer na manok sa nasabing poultry farm. November 13, kaagad silang kumuha ng specimen mula sa mga namatay na manok at kaagad ipinadala ito sa Central Office ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Doon sa confirmatory test, pareho na naging resulta. So nagkaroon ng meeting between DA and the Provincial Veterinary Office at pinlano yung pag-conduct ng culling with the, of course, the full cooperation of the poultry owner. Ayon pa kay Attorney Abisamis, batay sa bagong protocol ng Department of Agriculture na kanilang sinusunod, inilibing din ito sa loob ng poultry compound kung saan nila ito pinatay upang hindi na kumalat pa ang sakit. Dahil din anya sa tulong ng mga LGU at kooperasyon ng mga poultry owners, kaya't agad nila itong naaksyonan. Sang-ayon naman ang nasa 4,000 mga residente na naninirahan dito sa ginawang hakbang na Provincial Veterinary Office upang huwag nang kumalat pa ang sakit. Tiniyak din ng provincial government ang kanilang kahandaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mahigpit na monitoring sa lahat ng mga poultry farm sa buong probinsya upang huwag nang maulit pa ang nangyaring insidente ng sakit sa dalawang bayan ng Jaen at San Isidro noong nakalipas na mga buwan. Wala po tayong dapat ikamahala dahil ang inyong pong pamahalang panlalawigan ay nakatutok, no? At nakasubaybay sa lahat ng mga nagiging developments na ito sa ating lalawigan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Susunod, Memorandum of Agreement sa pagpapaikli sa proseso ng pagkuha ng building permits at certificates of occupancy nilagdaan na ng mga ahensya ng pamahalaan. Hindi mechanical o electrical trouble ang dahilan ng pagtalas sa coupling ng bago ng MRT3. Ayon sa NBI, rehabilitasyon at maintenance ng tren posibleng ibalik ng Department of Transportation sa Sumitomo Corporation. At dating Bosnian Croat General patay matapos na uminom ng lason habang binabasa ang hatol sa kanya sa The Hague.
Hindi na palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC ang deadline ng voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon na magtatapos na ngayong araw. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Aiko. Yes, Lord, ng tanghali hanggang mamayang alas 5 na lang ng hapon ang pagpaparehistro ng mga botante para sa 2018 barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya naman pinapaalalahanan ng Commission on Elections ang mga botante na magparehistro na at samantalahin ang holiday ngayong araw dahil ngayong araw na rin ang deadline at na ito palalawigin pa ng COMELEC. Inaasahan din ng COMELEC na mas mahaba ang mga pila ngayong araw dahil nakasanay na ng ating mga kabayan na piliing mag-register last minute pag deadline na. Sa ngayon, floor dito sa Manila City Hall, COMELEC Office of the Election Officer para sa botanteng residente ng District 1 ng District 6. Napakahaba na ng pila, okupado na nila ang isang lane ng kalsada dito sa Lyons Road, Ermita, Manila. Karamihan sa mga ito nakapila na bago pa magbukas ang tanggapan kaninang alas 8 ng umaga. Makita dito sa election office, may 6 na linya para sa mga distrito at binibigyan sila ng number para sa pagproseso ng kanilang application. May katagalan na rin ang COMELEC election office dito kaya tig-10 lang ang pwedeng umakyat sa second at third floor kung saan pinoproseso ang kanilang registration. Yung rin ang pasok ngayong araw, floor, karamihan sa mga nakapila ay mga kabataang ang edad nasa 15 hanggang 17 taong lang upang makapagpatala at makapagparehistro para sa 2018 sangguniang kabataan elections. Abala ngayon ng mga election officers bawat distrito lalo na't nagdagsaan ang mga botante ngayong araw kumpara noong nagbukas ito noong November 6 at ng mga nakalipas na linggo. Ngunit bagaman mahaba ang pila, mas mabilis na ngayon ang pagpaparehistro dahil may window at lane sa bawat proseso ng kanilang registration. Floor, muling paalala ng COMELEC sa lahat ng mga botante na magtungo nga sa mga COMELEC registration office ng mga kakasakop sa kanilang munisipalidad dahil hanggang mamayang alas 5 na lamang ito ng hapon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Nilagdaan na ng iba't ibang hensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular na nagpapaikli sa proseso sa pagkuha ng building permits at Certificate of Occupancy. Narito ang report ni Rosalie Cos. Pumirma ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government sa isang Joint Memorandum Circular upang pabilisin ang pagproseso sa building permits at Certificates of Occupancy. Kasama rito ang Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology at Department of Trade and Industry, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Kaya matapos ang ilang buwang mga pagpupulong, napagkasunduan na ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagbuo sa mas maikli at mabilis na proseso sa pagkuha ng building permits at Certificate of Occupancy. Alinsunod ito sa tagubili ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing epektibo at mabilis ang serbisyo para sa mga mamamayan ng mga ahensya ng pamahalaan. Binawasan natin yung mga unnecessary, ibig sabihin yung mga redundant and unnecessary requirements. Kasi ito yung mga nagpapahaba ng process eh. Pati na yung number of signatories sa mga permits na yan. Magkakaroon na rin ng one-stop shop ng mga kinakailangang ahensya ng pamahalaan sa mga munisipyo at City Hall upang di na mahirapan ng mga kliyente na magpunta sa iba't ibang lugar para lamang kumuha ng building permit. Ayon naman sa isang kinatawan ng pribadong sektor, ang inaalala nila ay ang implementasyon sa pagpapatupad ng direktiba. But I do want to emphasize that after the issuance of the guideline, I think the most important aspect to remember is we have to implement. Without implementation, this will just be a piece of paper actually that we have all signed. Kaya naman handa ang DILG na magpataw ng karampatang parusa sa mga lokal na pamahalaang hindi susunod sa napagkasunduan. Balak namang maipatupad ang streamlining sa pagkuha ng building permit at Certificate of Occupancy oras na matapos ang mga panuntunan hinggil dito sa susunod na buwan o sa January 2018. We'll see if we can put some punitive measures para to compel our local government units to comply. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas sa initial investigation na hindi mechanical at electrical trouble ang dahilan ng pagkalas ng bagon ng MRT noong November 16. Narito ang ulat ni Joan Nano.
Binisita kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang depot ng MRT-3 kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring pagkalas ng bagon sa isang tren noong November 16 sa pagitan ng Buendia at Ayala Station. Kasama ng mga engineer ng MRT, pinagkakalas ng mga ito ang coupler head ng mismong tren na nagkahiwalay upang makita kung may irregularidad sa pagkakadugtong ng mga bagon. Ngunit batay sa inisyal na investigasyon ng NBI, wala umanong nakitang problema sa bahaging ito ng tren. Initially, ang findings namin ay wala pong defect insofar as the electrical and mechanical aspect of the coupler assembly is concerned. Matapos ang kanilang gagawing written report, susubukan naman ng NBI na iugnay ang kanilang initial findings sa pahayag ng mga hawak nilang persons of interest. But as I have said, this is just the initial findings and we will also connect this to the other aspects of our investigation, like the statement of the persons of interest that we've been investigating for the past weeks. Bagamat hindi pa makumpirma sa ngayon, sinabi naman ng NBI na hindi pa rin nila isinasantabi ang posibilidad ng pananabutahe at human intervention sa naturang insidente. Sa ngayon ay tinitignan pa ng mga ito ang iba pang posibleng anggulo sa pagkakahiwalay ng tren ng MRT. Inaasahan naman na mailalabas nila ang resulta ng kanilang investigasyon sa susunod na buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. May posibilidad na ibalik ng Department of Transportation o DOTR sa Sumitomo Corporation ang maintenance at rehabilitasyon ng MRT-3. Alamin natin ang detalye kay Joan Nano. Malaki ang tsansa na muling maibalik sa Sumitomo Corporation at technical partner nito na Mitsubishi Heavy Industries ang pamamahala sa maintenance at rehabilitasyon ng Metrorail Transit o MRT-3. Ito ang naging pahayag ng Department of Transportation kahapon kasabay ng pagtitiyak sa publiko na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang maiayos ang serbisyo ng MRT. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Rails, Timothy John Batan, nangunguna ang Sumitomo Corporation sa mga kumpanyang ikinokonsidera ng Transportation Department na kukunin bilang panibagong maintenance provider ng MRT-3. Yan ay isa dun sa mga options na talagang tinitignan ng mabuti ng Department of Transport dahil kung nalalaman ninyo, yung joint venture na yan, yung nag-design, sila yung nagtayo ng MRT-3 from 1998 to 2000 at sila rin yung nag-maintain ng MRT-3 from 2000 to 2012. Target ng DOTR na idaan sa government-to-government agreement ang pagkuha ng serbisyo ng maintenance provider at hindi sa pamamagitan ng bidding. Kasalukuyan ng nakikipag-usap ang pamahalaan sa Japanese government at inaasahang malalagdaan ng isang kasunduan bago matapos ang taon. Yang G2G agreement na yan, yung magbibigay daan dun sa Official Development Assistance or ODA na gagamitin o na maaaring gamitin ng DOTR upang makahanap ng isang maintenance service provider. Ayon sa DOTR, nakapaloob rin sa kontrata ang rehabilitasyon sa MRT upang maibalik sa original performance ang mga tren. Ngunit hindi pa masabi ng DOTR kung magkano ang halaga ng kontrata. Ang Sumitomo ay dati na ring naging maintenance provider ng MRT sa loob ng unang 12 taon ng operasyon nito. Ito rin ang kumpanya na siyang nagdisenyo at nagtayo ng MRT. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kasalukuyan sinasagawa sa Kamara ng Representante ang Bicameral Conference para pag-isahin ang presyon ng Senado at Kamara sa panukalang 2018 National Budget. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Yes, Grace. Lakay bumuo ng dalawang subcommittee ang Kamara at Senado para pag-isahin ang kanilang magkaibang bersyon sa 3.7 trillion 2018 proposed national budget o ang General Appropriations Bill. Sa Senate version, tinapyasan ng 68.7 billion pesos ang pondo ng DPWH dahil sa problema sa right-of-way dahil wala pa umano itong malinaw na claimant. Ito na rin ay base sa rekomendasyon ni Senator Panfilo Lacson.
Ang pondo nga alisin sa DPWH ay idadagdag sa pondo ng PIDEA at Philippine Statistic Authority o PSA para sa pagpapatupad ng National ID System. Ganoon din para sa allowance sa mga guro at feeding program. May inalis din ng Senado na 900 million pesos para sa Oplan Double Barrel ng PNP at plano itong ilipat sa proyekto para sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga pulis at sundalo. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairman Carlo Nograles, posibleng maapektuhan nito ang proyektong nasimula na, lalo na ang Build project ng pamahalaan. Kaya naman sa mga susunod na pagdinig, ito ay isa sa mga tatalakayin at pag-iisahin ng Kamara at Senado. Ayon naman kay Senator Lacson, bukas naman siyang baguhin at ibalik ito sa dati kung makakapagpakita ng sapat na mga dokumento at patunay ang DPWH. Sa ngayon ay tapos na ang isinagawang BICAM ng Kamara dahil bumuo na lamang sila ng 2 komite na siyang magsasaayos ng ilang mga magkakontra ng bersyon ng Senado at Kamara. Target ng 2 kapulungan ng Kongreso na maipasa ito bago ang December 19 ng taong ito. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin. Nagulat mula sa Kamara de Representante. Sinubukan ng Pasig Police ang bagong body camera na ibigay ng lokal na pamahalaan sa checkpoint at Oplan Galugad habang hindi pa ibinabalik sa PNP ang war on drugs. Makakausap natin sa telepono si Leia Ilagan, kaugnay ng balitang yan. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Nakalagay nga sa baba ng kaliwang balikat ang mga body camera ng mga pulis Pasig na nagsagawa ng checkpoint sa may Orambo Drive, Show Boulevard at Oplan Galugad sa Pineda, Pasig. Ayon kay Pasig Chief of Police, Police Senior Superintendent Orlando Yebra, 48 na body camera ang ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan na nagkakahalaga ng 17,000 pesos kada isa. May kakayahan itong mag-record ng dire-diretsong 4 na oras, may infrared kaya't maliwanag sa gabi, waterproof kaya't pwedeng gamitin kahit umuulan, wide angle at may 10-15 meters na face recognition. Hindi rin aniya ito maaaring i-edit o barahin ng pulis kung hindi ilalagay sa micro SD o sa laptop at ang micro SD sa laptop at computer. Pagkatapos aniya ng operasyon ay obligado ang mga pulis na i-save sa kanilang computer sa headquarters ang mga nakuhang video. Sinabi naman ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na mananagot naman ang mga pulis kung walang laman ang kanilang body camera sa panahon ng operasyon. Pabor naman ang mga motorista, partikular ang mga motorcycle riders sa checkpoint ng mga pulis na may suot ng mga body camera. Anila mas kampante sila upang hindi sila maabuso. Maging ang pinuno ng NCRPO ay mas pabor sa pagkakaroon ng body camera sa lahat ng operasyon. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Pasig City. Ipinagtanggol ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis na nagsagawa ng operasyon sa Barangay 19, Tondo, Manila noong October 11 na ikinasuwi ng 3 suspect. Nagbabalik si Leia Ilagan. Wala pang nakikitang masama si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa ginawa ng mga pulis na nag-operate sa Barangay 19, Tondo, Manila kung saan 3 ang namatay. Gayunman, sinabi ni Bato na pinaiimbestigahan na niya sa Internal Affairs Service upang malaman kung dapat na masuspinde o ma-relieve ang mga ito sa pwesto. Depende sa recommendation ng magkakanak na investigation. I leave it to IAS. I cannot dispute. Basta sa akin lang, we will never cover up. Kung may nagawang kamalian yung Manila, then harapin nila. Dagdag ni Bato, may mali siya sa timing o panahon ng paglalabas ng video. Aniya, noong October 11 pa ito nangyari, subalit ngayon lang inilabas kung kailan naman nais na ng Pangulo na ibalik sa PNP ang war on drugs. Halata din aniyang inedit ang video upang palabasin na masama ang mga pulis. Talagang may intention na papalabasin talaga masama ang pulis. Well, kung masama, wala kami magawa. We will investigate at gagawin namin ng kukulang investigasyon. Pero wag naman sana yung gano'n na talaga, pinaproject talaga na pati yung timing, pati yung pagka-edit. Lahat design talaga to damage. Pati aniya ang ginawang pag-check ng pulis sa CCTV kung commercial o sa barangay ay binigyan din ng mali siya. Tapos na nangyari na ang krimen. Bakit bigyan pa ng malis yung CCTV na ginanon? Tapos na, patay na, tapos ang barilan.
Sinabi pa ni Bato na maging ang pagpapaalis sa mga tao sa paligid ay binigyan din ng masamang kahulugan. Anong gusto mo? Pati yung bata na tumatakbo doon, pabayaan mo pumasok doon para pagbarilan, matamaan yung bata? Kung may madisgrasya na bata, kasalanan ng pulis. Ngayon na iniwasan ng pulis na mayroong collateral damage, hinahawi yung mga tao, masama na naman ulit ang pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Nagpaalala ang Commission on Human Rights o kaya CHR sa Philippine National Police o kaya PNP na sundin ang tamang operational procedure sa ibalik sa kanila ang pangunguna sa war on drugs ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Ray Pelayo. Patuloy na magbabantay ang Commission on Human Rights o CHR sa Operasyon Kontra Droga kahit na anumang ahensya ang magpatupad nito. Pero ayon kay CHR Chairperson Chito Gascon, napansin nila ang pagbaba ng bilang ng mga namamatay mula nang malipat sa PDEA ang war on drugs. Umaasa kami na itong pagbalik sa pulis ang operations na ito, law enforcement operations laban sa droga ay sundan lamang po nila yung police operations procedure, yung use of force rules at hopefully hindi po tumaas ulit yung bilang ng mga nasasaktan at napatay. Nangangamba naman ang Free Legal Assistance Group o FLAG sa posibleng kahinatnan kung ibabalik sa Philippine National Police ang operasyon kontra iligal na droga. Ayon sa Secretary General nito na si Maria Socorro Jocno, dapat ay baguhin ng PNP ang una nitong inilabas na panuntunan o ang Command Memorandum Circular 16-2016 para mas malinaw ang mga limitasyon ng mga operatiba lalo na sa Oplan Tokhang. Kung halimbawa ikaw ay matukhang at hindi ka pumayag na papasukin or kausapin ang mga dahil ayaw mo, hindi ka pumayag, ayoko yung kitang kausapin, bahay mo yun, sariling tahanan mo, abay ikaw ay ngayon target. Una nang sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na mas magiging maingat sila kung ibabalik sa kanila ang operasyon sa war on drugs ng pamahalaan. Isa sa pinaplano ng General ay bigyan ng body camera ang lahat ng mga sasabak sa operasyon upang mawala ang duda ng publiko. Ayon naman kay Professor Elizabeth Aguiling Pangalangan ng Institute of Human Rights ng UP Law Center, kailangan din ang law enforcement subalit dapat ding pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang iba pang paraan para masagip ang mga nalululong sa droga. Kung users tapos sa sarili lang nila, hindi sila nagpupush, that's a real health problem, no? Or question of poverty, no? Pero yung drug pushers and drug lords, kailangan talaga law enforcement dyan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. 5 ang kumpirmadong patay, kabilang ng 4 na bata makaraang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Arlegue Street, Quiapo, Manila. Ayon kay Senior Inspector Reden Alumno ng Bureau of Fire Protection, San Lazaro, natagpuan ang mabangkay sa loob ng isang bahay ng isang Aslia Daku kung saan sinasabing nagsimula ang apoy. Tinatayang nasa 50 pamilya ang naapektuhan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Inalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy at kabuang halaga ng natupok. And for the news abroad, a Bosnian-Croat war criminal has died after drinking poison during an appeal hearing in The Hague. Slobodan Praljak, 72, died in hospital, with a UN court announcing that the courtroom was now a crime scene. On hearing that his 20-year jail term had been upheld, the ex-commander of Bosnian-Croat forces said he was not a criminal and then drank from a bottle. In 2013, he was sentenced for crimes in the city of Mostar during the Bosnian War from 1992 to 1995. Spain's Interior Ministry announced on Wednesday that Spanish police had made its largest ever heroin seizure, intercepting 331 kilos of the drug, most of it at Barcelona's port, where it was hidden inside cement bags. 236 kilos of heroin were found when police searched through 18 tons of cement stored in a shipment made up of 9 containers. The operation began when police intercepted the sale of 25 kilos of heroin in a deal involving 2 Dominicans, a Spaniard, and an Ecuadorian. Another 43 kilos of heroin were found when police searched
The homes of the suspects, where 3 handguns were also confiscated. Flights have resumed from the international airport in Bali after 3 days of disruption caused by a volcanic ash cloud, officials say. Layers of ash settled on houses and fields on the Indonesian island after an eruption of Mount Agung. Up to 100,000 people were ordered to evacuate the vicinity and thousands of tourists have been stranded. Officials said the airport might have to close again if the wind changed direction. Susunod. Pilipinas sineklarang maternal and neonatal tetanus-free ng World Health Organization. Mahigit na 250 milyong pisong 13th month pension ng mga pensioner sa Western Mindanao ipinamamahagi na ng SSS. At City Disaster Team sa Cebu inalerto sa posibleng epekto ng La Nina phenomenon. Mayungod niya ang detalye sa atong mga balitang Promdi. Naglabas ng mahigit sa 250 million pesos na pondo ang Social Security System o SSS para sa 13th month pension ng mga taga Western Mindanao. Alamin natin ang report kay Dante Amento live. Buenos tardes, Dante. Buenos tardes, Victor. Ya dale el Social Security System o SSS el más de 250 milyon de pesos valor para na 13th month pay del di ila del di ila 44,000 mga pensyonado na Western Mindanao. Ya principal este semana ay esperanzao hasta na primero semana de Disyembre. Manada con aquellos mga pensyonado desde na ciudad de Zamboanga que o menos 20,000. Asigon con Napoleon Rabanal, SSS Senior Communication Analyst, temprano sila yak konversa con mga sosyo banko para prepara man release de ese. Ya reitera ele que no hay razón hindi recibe mga pensionado na di ila 13th month pay por causa tarda ya preparao el fondo. Maaga na naming naibigay ang pondo para sa pension. Inaantay na lang natin yung proper crediting. Mahirap naman sabihin natin sa bangko, itong pension nila, bukas i-credit mo, hindi pwedeng gano'n. No? May sinusunod tayong procedure, clearance ng mga banks. On pensionado ay recibe igual na su pensyon kada mes incluido ya el 1,000 de pesos across the board ya aproba el presidente. Incluido na jurisdiksyon del SSS Western Mindanao Office el Zamboanga, Basilan Sulu, Tawi-Tawi o Zambasulta area. El apelo del SSS kung mga pensionado andan di ila mga sosyo banko para saka el di ila mga bonus. Es el noticia desde aquí na ciudad de Zamboanga. Bira contigo, Victor. Muchas gracias, Dante Amento. Nag-uulat ng live mula sa Zamboanga City. Inalerto at pinaghahanda na ang lahat ng city disaster teams sa probinsya ng Cebu sa inaasahang epekto ng La Nina phenomenon ngayong Disyembre hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng makaranas ng mga pag-ulan ng bansa sa mga panahon na ito. Ayon kay Julius Regner, Information Officer ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, layunin nito na maiwasan ang casualties sakali mang magkaroon ng kalamidad. Tiwala naman si Regner na nakahanda na rin ang lahat ng disaster teams na rumisponde dahil sumailalim na ang mga ito sa training. Sa ibang balita, sa kabila na wala pang opisyal na pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte, naghahanda na ang Iligan City Police sa posibleng pagbabalik sa Philippine National Police o PNP ng War on Drugs ng pamahalaan. Nasa linya ng telepono si Weng Fernandez para sa detalye ng ulat. Maayong udto, Weng. Yes, Victor, maayong udto. Andam ng Iligan City Police Office kung opisyal na nga ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte nga ibalik na sa nasudnong kapulisan ang operasyon batok iligal nga droga. Gisiguro usab ni Police Senior Superintendent Leonie Royga nga dili nila tugutan nga adunay mahimong kalapasan ug makapang-abusar ang ilang mga sakop sa himuong operasyon batok iligal nga droga. Usa sa mga prioridad sa Iligan Police kung mahitabo kini nga maideklarang drug-cleared area ang tibuok nga syudad. Kapag kakaron, Victor, 7 ka barangay ang anaa sa ilang recommendation list
aron maideklarang luwas na sa illegal nga droga. Apil niini ang Barangay San Miguel, Santo Rosario, Dicutalan, San Roque, Kiwalan, Kipanoy at Villaverde. Sa pagkakaroon, wala pa'y naideklarang drug cleared sa barangay sa syudad. Gisuportahan usab sa barangay officials ang PNP og panghinaot og nang hinaot nga padayon ng malimpyo ang ilang mga lugar gikan sa droga ug dautan nga epekto niini sama sa mangilad nga krimen. Samtang andam usab ang lokal nga panggamhanan sa Iligan City nga mohatag og body cam sa Drug Enforcement Unit sa PNP aron mahimong transparent ang ilang operasyon. Victor? Daghang salamat, Weng Fernandez, nagulat mula sa Iligan City. Idineklara ng World Health Organization o WHO na maternal at neonatal tetanus free ang Pilipinas makalipas ang halos 3 dekadang pagsasagawa ng pagbabakuna sa buong bansa. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Matapos ang 3 dekada, formal nang idineklara ng World Health Organization ang Pilipinas na kabilang sa mga bansang maternal and neonatal tetanus free. Ito'y matapos na makapagtala na lamang ng kaso ng neonatal tetanus ng isa sa 1,000 mga sanggol na ipinanganganak sa bawat syudad at munisipalidad sa bansa. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, bunsod ito ng kanilang kampanya sa malinis na panganganak at pagkumbinsi sa mga buntis na magpabakuna ng tetanus toxoid. Malaking karangalan para sa Pilipinas na binigyan tayo ng ganitong pagkilala at na-validate ito ng mga kinatawan mula sa World Health Organization at saka sa UNICEF. Ang maternal at neonatal tetanus ay karaniwang nagiging sanhi ng kamatayan ng isang nanganganak at ng sanggol dahil sa hindi maayos at malinis na pagpapaanak at pag-alis ng umbilical cord ng bagong panganak na sanggol. Ayon sa DOH, sa tala ng WHO noong 2015, umabot sa 34,000 na mga newborn babies ang nasawi dahil sa neonatal tetanus. Malaking bagay ito kasi isa ito sa mga maraming hakbang patungo sa atin universal health coverage. Pagkamatay ng mga bata dahil sa vaccine preventable diseases like tetanus ay natugunan na natin ito sa araw na ito bilang pagdeklara ng atin elimination ng MNT. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang panghihikayat ng DOH sa mga buntis na magpabakuna upang maiwasan ang maternal at neonatal tetanus. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Alabang, Muntinlupa City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.